Nasa South Korea na si Pangulong Bongbong Marcos para sa APEC Summit. Pero bago yan, nakipagkita muna siya sa mga OFW at nangako magtatayo ng konsulado sa Busan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Alas 4 ng hapon lumapag sa Gimhae, South Korea ang eroplano ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ng Philippine delegation para dumalo sa 32nd APEC Economic Leaders Meeting. First agenda ng Pangulo ang harapin ang Filipino community sa Busan. Ito ang unang pagbisita ni PBBM sa South Korea at mainit ang pagsalubong sa kanya ng mga Pilipino. Sa kanyang speech, nagpasalamat ang Pangulo sa sakripisyo ng mga Pilipino sa South Korea na nag-abroad para sa kanilang pamilya. Dahil sa sipag ninyo, sa tapang ninyo, sa pagmamahal ninyo sa pamilya at sa ating bayan, wala na po kayong katulad. Kaya mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong lahat. Huwag po natin kalimutan, patuloy nating itaas ang bandera ng Pilipinas. Binigyan diin ng Pangulo na mahalaga ang pagdalo niya sa APEC para magkaroon ng investment sa Pilipinas at maglikha ng mas maraming trabaho na lalong magpapadibay sa ating ekonomiya. Sinasabi po natin, pagka naayos po natin at pagandahin natin ng mabuti ang Pilipinas, traveling abroad, working abroad will be a choice. Dahil gusto nyo, may magandang pwesto kayong nakita, pero hindi ibig sabihin, wala kayong mahanap na trabaho sa atin. Magbubukas na raw ang DFA ng konsulado rito sa Busan para hindi kailangan bumiyahe ng malayo para makapunta sa embahada sa Seoul. Maging ang SSS office ay magbubukas din daw dito sa Busan para hindi na mahirapan ang mga OFW sa pagproseso ng kanilang claim ng benepisyo at loan. Bukas pa opisyal na magsisimula ang sentro ng APEC kung saan magpupulong ang member states sa CEO Summit. Magkakaroon din ng bilateral meeting ang ating Pangulo kay Korean President Lee Jae-myung. Dito inaasahan na malalagdaan ang ilang declaration at statement na may kaugnayan sa artificial intelligence at cultural creative industry. Sa kanyang departure speech, binigyan diin ng Pangulo na tuloy ang laban kontra korupsyon at para tiyaking nagagastos ng tama ang bawat sentimo ng pondo. Tiniyak ng DPWH na naka-realign sa totoong market prices sa mga proyekto at babawasan ito ng hanggang 50%. Let me be clear. The quality of what we build will not be compromised. The only thing weakened will be corruption. This is the accountability that our citizens deserve. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.